Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong balita o video posted by Net25 News and Information. Mga residente ng Bulacan naglabas ng sama ng loob, nagsisi sila bakit nila ibinoto si Pangulong Marcos Jr. Ito ang balita. Nagsisisihan umano ngayon ng ilang biktima ng malawakang pagbaha dyan sa lalawigan ng Bulacan na ibinoto nila si Pangulong Marcos Jr. Noong nakaraang eleksyon, malaki ang kanilang pag-asa na bubuti ang kanilang pamumuhay sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Pero kabaligtaran ito dahil mas mahirap ang kanilang sitwasyon ngayon. Hindi naman naiwasan na ikumpara ng ilang biktima ng mga pagbaha ang kasulukuyang administrasyon sa Duterte administration na totoong nagmamalasakit sa mga Pilipino sa panahon ng kalamidad. Report mula kay Hearted Molina. Sa gitna ng malawak na pagbaha sa ilang bahagi ng Bulacan, hindi lang tubig ang umabot sa mga kabahayan. Kasama rin ito ang galit, pagod at pagkadismaya ng ilang residenteng umaasa sanang giginhawa ang kanilang buhay sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Isa si Teresita sa aming nakausap na ayon sa kanya, binoto niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil umaasa siyang magbabago ang kanilang buhay. Yung tubig sa loob namin hanggang dito. Kaya lahat ng aming mga gamit nakataas. Nung isang gabi, halos wala na kami matulugan dahil sa taas ng baha. Hindi naman kami pwede ma-evacuate kasi mayroon akong apo na may sakit. Hindi ko pwedeng Kaya sana nanawagan ako sa pamahala natin, sa Pangulo natin na bigyan kami ng pansin dito. Binoto ko po siya kasi akala ko maging maganda ang magiging buhay namin. Pero ganito palang mangyayari. Lahat ng ninakaw nila. Yung mga kamag-anak niya na sa kapaligid sa kanya. Para kay Teresita, hindi lang pagbaha ang kanilang kinakaharap, kundi ang pakiramdam na napapabayaan ang mga mahihirap. Panig sila sa mayaman, kaming mahihirap kawawa, di ba? Kasi mayayaman sila, wala silang pakialam sa aming mahihirap. Correct. Samantala kung hindi dahil sa amin, hindi sila naluklok sa kinatatayuan nila ngayon, di ba? Hindi rin nag-iisa si Teresita sa pagpapahayag ng pagkadismaya. Para naman kay Cheche, lumalaki ang pagkadismaya ng ilang tao dahil sa mga isyung kaugnay ng pamamahala at korupsyon na anilay dapat pang harapin ng administrasyon. Marami rin pong nagagalit na taong bayan sa kanila kasi po halos nangyayari na po nagiging kurap na pinapabayaan na po yung mga tao na nakapaligid sa kanila na halos lahat ay binoto sila para lang manalo sila pero iniiwan nila sa gantong sitwasyon. At sa pagtanaw sa nakaraang administrasyon, dito lalong lumalapas ang paghahambing ng ilang residente. Para kay Cheche, mas naramdaman nila ang tulong ng nakaraang administrasyon. Mas gusto pa namin si Duterte ang umupo Wow. sa kanya kasi si Duterte hindi kami pinabayaan noong panahon ng COVID. Yan ang galit, pagkadismaya at pagkalungkot ng ating mga kababayan dito sa Bulacan, kung saan lubog na nga ang kanilang kabuhayan, lubog pa ang kanilang tahanan. Para kay Charlotte, hindi sapat ang sabihing ganito na lang talaga ang sitwasyon ng mga Pilipino. Ang hinihintay nila ay konkretong aksyon. Ang problema, ang katwiran nila, ganito na talaga tayo. Paano pa ang gagawin natin kung ang presidente natin yun na ang sagot? Dapat nga gumawa siya ng aksyon hindi yung ganito na lang tayo. Dapat may aksyon. Kasi kung hindi naman nila yung flood control na yan, di sana safe tayo lahat. Walang aksyon, walang nangyari. As in, dumami pa krimen. Hindi katulad nung kay Duterte. Hindi ako maka-Duterte, kaya mas okay pa ako kay Duterte. Ngayon nakakatakot Lahat puro patayan, ultimo mga bata. Karaniwang bata pang sangkot sa krimen ngayon. Samantala, para kay Roger, ang pangakong pagbabago ang isa sa mga dahilan kung bakit nila ibinigay ang kanilang boto. Ngunit ngayon, habang patuloy na tumataas ang tubig, hindi naman lumulubog ang panawagan nila para sa mas maayos na flood control at konkretong solusyon. Binoto namin sila dahil akala namin na gano'n nga,
magbabago, tapos para yung tubig natin, baha natin dahil sa flood control, hindi nila inayos, tapos ngayon, napakataas na ako ng tubig. Sa huli, hindi lang tungkol sa pagbaha ang kanilang hinaing. Ito ay paghahabol sa pangakong pagbabago at panawagan para sa aksyon mula sa pamahalaan. Hearted Molina, para sa Mata ng Agila, matatak. Nakakawa ang mga residente dyan sa ilang bayan ng Bulacan. Ako, makarelate ako niyan dahil lumaki ako sa isang bayan na noong una nababaha kami. Tabi kami ng Amburayan River. Basta ting-ulan na, nung wala pa kaming flood control project o diki, nababaha. Ang hirap mabuhay sa baha. So, ano ngayon? Sabihin ng Pangulo, new normal na yan, wala na tayong magagawa. Tapos, nakatutok lang sila sa Metro Manila. Kaya lang, ang daming nababahang lugar. Flood control, pagkatapos mawaldas ang bilyones o trilyon pa nga, 3 years, ayun, this year, nagpakitang gilas, walang pundo ng flood control. Next year, meron na naman. Babalik na naman. Kaya, nagsalita na si Mayor Magalong. Ang mga insersyon ng mga kongresista, bumalik na naman. Kinumpirma ng Department of Budget Management, 1.7, tama ba yun? 1.7 billion pesos na naman ang flood control fund. Tuwan-tuwang mga kongresista, nananawagan, Congressman Paulo Ortega, Congressman Janet Garin, punduhan nyo na ulit. Yun, pinunduhan nga. So, paano tayo makasigurado? Ambot na lang ako, wala na akong pag-asa sa administrasyong ito. Magtiis na lang po tayo hanggang 2028. Dahil wala na tayo talagang pag-asa sa administrasyong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na anak ko diri sa panimalay ni Auntie Linda sa Ganahay nga taga Sitio Kalapa at Tagbagtalaka Bukidnon. So muna ni siya ang natabangan sa yero kaya ang iyang atop mga bustot na gyud. O gipangbutangan lang gani o so giayom-ayom na gid na ang ilang atop kay mga dagko na mga gyud og buslo. So, bisa lebih cuma sa tanungan. Tungod sa kadugayon na inani na gid ang itsura sa ilang atop. Sa kadugayon na sa ilang yero. So diri lang sila maghigda. So mo na ni ang ilang pag-aatopan karon. So mo na ni ang gihatag nga napulo ka buok nga digis kataas. So mo pod ni ang ilang gitanggal nga ilang atop nga yero mga kuan na gud. So mo na siya ang gihatag. Nagtabang ni ini asin o kunay maghuman ya kulangan pagkahoy so mangita sa pagkahoy kaya ma-plaster tanan. So mabalik ta tay kung sakaon ang imong kahoy. Mabalik. So ang plano nimo mangita pa kag kahoy nga imong ipulian ang imong kahoy karon. O pulihan pa ni. Aya dai nimo ma-plaster ma atop. Dahil mahuman. Oo.
So ikaw ra gid tatay, natigulang naman ka tatay, ikaw na mangita kita og kuan pamaagi. So ako lang mangitag pamagi. Ay. Kaya mauman. Sige tatay, salamat.